Guys, nandito tayo ngayon sa isang institutional industrial laundry dito sa may Quezon City, which is our client. Andito si Sir Perpet, and then si Sir Rayan, and then si Ma'am Marie, and then of course ang ating kasama natin si Miss Beverly. Ayan. So, si Ma'am Marie po ang in-charge manager po dito na nagsusupervise dito sa institutional industrial laundry. Ang mga nilalabahan niyo dito, Ma'am, mostly for hotels, tama po, no? Yes, Spa hotels. And then, how many establishment ng hotels po ang nilalabahan nyo dito? At 6 hotel establishments combined with spa. Okay. Right now, meron silang ipapakonsult sa atin to check kung ano yung mga proper procedures sa chemicals natin kasi tayo nagsusupply ng chemicals sa kanila. Titingnan din natin kung paano yung proseso na ginagawa nila dito sa kanilang industrial laundry. Ayan guys, samahan nyo kami at matuto tayo dito. Yeah, so kapag nag-pick up sila ng mga linens sa client or sa establishment, they are using, gumagamit sila ng laundry bag. Yan, so dito nakalagay yan. Lahat ng mga towels sama-sama sa isang laundry bag. I think mga 50 to 60 pieces yung naman nito. So ito yung sorting nila. So dito sila usually nagsasorting. And then pag na-sort na nila dito yung malinis at saka yung merong mga stain, so dito sila mag-spotting kung tawagin, ano. So gagamit sila ng mga chemical natin, yung mga product natin na kinukuha nila o ina-avail nila sa atin, and then dito sila mag-spotting. Tatanggalin nila mano-mano dito, magbabrush sila dito, tatanggalin yung mga stain, and then ililipat nila dito sa basin or dito sa lababo nila or dito sa soaking area nila. Magso-soaking sila dito for 15 minutes to 20 minutes, and then i-rinse nila dito, and then from there papasok na nila doon sa kanilang industrial machine. So this is their industrial washing machine. Dito nila lalabahan lahat ng linens nila for 35 minutes. Then after this, they will transfer all the linens. Yan, dito. Meron silang tinatawag na laundry basket. Ayan, nandito lahat ng malilinis nilang nalabahan from their machines. Lilipat na nila ngayon sa dryer nila. So, usually, ang dryer is almost same capacity ng washer. So, for example, if this is 28 kilos capacity, most likely, at least mga nasa 32 kilos to 35 kilos yung dryer capacity nila. 1, 2, 3, 4 drying machine. Ayan. So dryer tawag dyan. After ma-dryer dito, they will transfer this dito sa table para dito na sila magfo-fold. Ayan. Ngayon, pag si client nagre-require ng plancha o iron, doon nila padadaanin sa kanilang flat work. Ayan. Flat work to, plancha to guys. Para sa mga industrial linens, sa mga bedsheet, sa mga towels, yan. Dito na nila padadaanin. And then, sa kanila ifo-fold dito. So, depende sa client kung magpapa-iron yung client, kung maselan, or kung hindi maselan, diretsong tupi na dito, kagaya nito. Kaya kagaya niya, no? Nakatupi na. Kaya, diretsong tupi na. I think ito hindi naman yata na iron to. Hindi na plancha to. Diretsong tupi na to from the dryer. So, this is the office of Ma'am Marie. And then, nandito yung storage ng chemicals nila. Pakita natin storage ng chemicals. Ayan. So, nandito yung storage ng mga chemicals. Then, they have a pantry. Ito, nag-i-spin na to guys. So, yung JO, sir, kayo yung nag-check po nito? From the outlet. From the outlet. Yung staff ni Ma'am at saka yung aming representative sa outlet. Yan sir yung pina-implement namin currently, yung tagging. Sa per bag, kaya may identification na kaagad sila. Okay. Ayan, kagaya nito sir, ang counting nyo is 50. Pero ang upon checking nila, 51. So sir, harapan naman yung bilang nila. So how na dalawa yung... Hindi marunong magbilang, sir. So yun ang kino-contest namin, sino ang malisin yung dalawa. Oh, ay ito rin, no? Kagaya nito, 49, 40.
kailangan talaga magtali kasi kung hindi, baka sabihin na may lapses sa Yes, sir. linens nila na hindi magmamatch sa total count. 50 bilang, binilang din ni staff ni ma'am. Tapos pagdating siya, ba't na sobra? Ang dali lang naman bilangin yun. Hindi marunong magbilang, sir. So, kailangan... Pagka ganun, 1, 3, 4, 7. Matanong natin siya, ano yung usually common stain na napapansin natin na after po na malabahan nila ma'am, na bumabalik sa inyo, ano yung common stain na Usually napapansin ko mas yellowish, di ba? Yellowish siya. And then usually naman, routine ang nandoon naman. Tsaka usually mga makeup. on a daily basis po ito? Oh, Araw-araw? Bira lang yung blood stain. meron din tayo, no? Meron Pero din. yun, sir, identified yun kagad, blood stain. So, charging kagad yun. So, alam namin, sa babae, di naman sa lalaki yun, sa babae kagad usually. Usually, sir, yun ang naging, lately, ang naging problem namin, na-encounter namin. Naging mabilis yung worn out namin, mga bago pa, and then, nagbubutas. So, yun yung kinoconcern namin talaga. So, yung worn out, tsaka yung mga yellowish stain. Oo. Sa ganitong setup ng laundry, very common yung stain. At hotel nga, daily basis, gaya nga nung mga na-mention nyo, halos parang random eh. Ibig sabihin, iba-iba. May stain na non-food, chemical base. Sometimes meron din mga blood stain, ganyan. On a daily basis, paggagamit din tayo ng chemicals na other than detergent, mga stain remover, meron talagang impact yun sa texture ng fabric natin na eventually magde-deteriorate din. Nabanggit mo yung pre-treatment. Ang ginagawa nyo dito is spotting, no? Spotting. If you want ma'am talaga na hindi na kayo mag-spotting, padadaanin natin sa machine, Yes, it sir. would be better kung meron tayong heater. May heater May tayo, heater sir. naman, sir. May heater kayo? Ayan, so meron tayong heater dito. Kasi kung meron kang heater, yung temperature na papasok dyan sa'yo, that will do the, maximize siya yung power ng other chemicals natin para somehow malilimit na yung pre-treatment mo dyan. Ang mangyayari ng pre-treatment mo dyan, if very hard stain like ink, yung mga ganon, mga pintura, possible talaga na mamanu-manuhin mo na yun. Actually, hard stain talaga yung ang spotting natin. We will check, ma'am. Sa ngayon, since meron tayo dito, so pwede natin tong i-maximize na magamit. Yes, sir. Kailangan lang, tanungin natin, ma'am, kung ano yung sinet nila kasi hindi natin alam. Kunyari, ang pumapasok dito, ma'am, let's say, below 40 degrees. Sometimes, it will become useless kahit naka-heater ka. Hindi siya nagpa-function talaga as according to the purpose. Calibrate. Kakalibrate niyo ano. Madali lang naman yan eh. Kung may nandiyan ngay manual, pwede nating pag may mga stain, ma'am, after the receiving, siniseparate po natin. Yes. Asan po, ma'am, yung example ng stain, ma'am, na usually nare-receive? Stain. Po, yung may mga mansya. Buka mo nga. Parang may pagka-blood to eh, oh. Tingnan nyo, medyo brownish, oh. Brownish siya, tapos may combination ng yellow. Tsaka yung splatter niya. Anong treatment ginagawa niyo po dyan, ma'am? Sourness and bleach. Bleach. Aside from matanggal yung stain, isa sa pinaka-importante is ma-disinfect talaga. Kasi matanggal man natin yung stain kung hindi siya properly disinfected, yung bacteria eh. Yun yung nandun eh. Yun yung nakadikit. Yung mga ganyan, lipstick. Nakukuha yung lipstick sa bleach, di ba, ma'am? Yes. Madali. Saka liquid detergent. Liquid detergent. Kasi mataas din yung degreaser ng detergent natin na liquid. Kaya ngayon yung intended for this kind of machine dahil high efficiency. Wherein kung magpa-powder tayo, yun na nga yung nami-mention natin na klase ng residue, hindi maiwasan talaga. Yes, sir. Ito, content. Content ba yan, sir? Ink yan, ink. Ink. Halo-halo, ano? Tsaka yung iba kasi dyan, may mga dalang either lubricant, mga oil, or something na pinapahid, mga protection. Yes. Lubricated din yun. Sometimes may color yun eh. Yun, minsan, dumidikit yun. May mga ganito kasing cases na pag makapal, kailangan mo talaga manu-manuhin. Ganyan, minamano-mano yung ganyan. Kasi may iba kasi talaga, minsan, burara talaga, nanadya talaga yung iba eh. Yes, sir. Sinasadya. Sinasadya eh. May iba nga dyan yung tinatapak-tapakan pa na ganyan. May iniihian, may ganun. So, ganun yung klase na stain, ma'am, na pinag-uusapan natin. Okay. Ang magiging problema lang dito, sir, if, yung nga na-mention ko, pag nagiging cycle na. What I mean by cycle, hindi siya totally na-remove from laundry facility na ibalik sa inyo na meron pa nagamit. Bumalik ulit dito, na-facilitate ulit. Kasi pag the more na nadadrying natin itong mga items na to, dumidikit na yung stain eh.
sometimes mahirap na siyang tanggalin. Ayan guys, so I hope sana huwag kayong titigil sa pagsuporta sa ating Facebook page and sa ating YouTube channel. Dahil ito naman ginagawa natin to para sa mga nagsisimula sa ganitong business industry, sa ganitong klaseng negosyo, ay pare-pareho tayong may matutunan at matuto. Kaya sa mga gusto magbahagi ng kanilang experience at kaalaman, knowledge, or ideas or tips, just simply comment your ideas and we will read it sa mga susunod nating content, babasahin natin para sa ganun makatulong sa bawat isa na may matutunan. Especially sa mga industrial, sa mga hotel na client natin. Pag may ganun na kayong cycle ng linens, tabi nyo na yun. It's either you dispose it or for emergency na lang talaga. So yun sir, yun naman po ang naging agreement namin ni ma'am last our meeting na talagang hindi na na-treat. So hinihiwalay na nila yun sir. Yung separate. Kailangan nating i-remind na the moment may makita tayong patak dyan, ibig sabihin it's either blood or something. What if kung blood yan tapos natanggal mo ng detergent lang kasi bago lang. Pero yung bacteria andyan pa rin. Pag ako po nagsusorting, sir, di ba ganyan po siya? Oo. Pag kailangan po siyang i-bleach, lalagyan ko po siya ng bleach. Yung bleach mo puro to ate. Paano yung diluted mo? 1:1? 150 to 150. Parang 1:1. Nag-spotting kayo. Pagdating dito at nakita nyo na halimbawa medyo hindi nakuha kasi kailangan nyo rin madalhin kasi i-deliver din within the day, di ba? Kailangan may area kayo na for soaking, ma'am. Yun. Magsusok kayo dyan. Sa soaking naman, ang formula natin po dyan, for every 1 piece of linen, whether towel yan o bedsheet, 10 ml. Diluted to di kasi 1:1 yung dilution natin, di ba? Yung 1:1 dilution natin, 250 ml ng diluted. Para makuha talaga siya. So, ibig sabihin kung, if this is 250 ml, kalahati ng bleach na to, diluted mo ng tubig din, di ba? Ganon ginagawa mo. 120. Mga ganon, tapos diluted ng tubig. Tapos, yun yung pangsusok mo doon. Basta ganon ang gagawin natin. So, pag nag-pre-treatment ka, pag nakuha ng bleach, okay. Di ba? Okay siya, natanggal. Pag hindi, ma'am, kailangan nyo mag-soaking dyan at least 15 to 20 minutes. 30 minutes kayo. Actually, kung ako tatanungin nyo, ma'am, 1:1 ako eh. Oo, 1:1. Matapang, sir, di ba? Ang pinakamatapang na form ng sour rinse is powder. Ang dinideliver namin sa inyo is liquid. Ito, ina-identify natin yung problem. And then from this, magsasuggest tayo, ma'am, ng recommendation. Yes sir. So parang right now, nag-evaluate tayo. And then after that, we have to monitor Yes sir. na dapat yung recommendation natin mangyari para at least malalaman natin na nababawasan o at least na kokontrol natin yung mga problema. If not totally matanggal, eradicate. oo, Pero at least na minimum. ma-minimize natin. Yung formula wash po natin dito. What do you mean formula? Paano mamang setup natin dito sa washer po? Pero di pre-wash din mismo dito. Wala siyang chemical papasok sa pre-wash. Ano pong detergent. Then after pre-wash, Main pasok na ng main wash. Ilang minutes po yung main wash? Sir, nasa 30 minutes. 30 minutes. 40 minutes to sir. All in all. Yung nakikita ko stain sa inyo, ma'am, typical stain yan eh. Walang unusual ako nakitang stain. Ang pinaka wash formula na maganda talaga, huwag ka lang matatakot, ma'am. Number 1 is, during pre-wash, mag-alkaline. Oo, di ba? Nagugulat ka agad yung pre-wash, alkaline. After pre-wash alkaline, magde-detergent sila. After ng detergent nila, magbi-bleach sila. In between ng cycle ng detergent, magbi-bleach. Magsasour sila. Pagtapos ng sour, mag-softener. So kung tayo dito, ang wash formula natin is detergent, bleach, Fabcon. Hindi po ako maglalay sa inyo at I will be fully honest with you na ang standard po talaga sa mostly ng mga industrial laundry, they are using alkaline for pre-wash. They are also using sour as part of the wash cycle. Anong advantage nun sir? May iwasan natin yung rewash. Lalo na, if you're using hot water, mas lalong magiging effective yung alkaline, yung sour, mas magiging effective sa pangtanggal ng mga stain. Kasi may pros and cons. Yung bine-mention natin, that is the advantages. Ang disadvantage niya, yung integrity ng linen mo, somehow, yung lifespan niya, medyo eksik. Mas mabilis siyang ninipis. Because of that, mga other chemical booster na nilagay natin. After ng wash nila dito, since they are using alkaline, they are using sour, they are using chlorine,
fabric softener. Ngayon, yung iba, they're using other chemicals like powder bleach. Sometimes, paglabas niyan, wala nang treatment dyan. Paglabas dito, may mga 1 piraso, 2 pirasong nakalusot. Yun na lang yung e-spotting. Yan yung Since right now, we're not using sour dito, we're not using alkaline. So, ang mangyayari, required talaga na mag-pre-spotting tayo doon. Kasi hindi siya kakayanin pa dito sa ngayon. nakakayanin. Yung formula dito will work sa mga regular wash na malinis na rin. Kumbaga hindi siya, sabihin na natin wala siya masyadong mancha. Very minimal lang. Yung mga light to moderate lang na stain, kaya nitong formula nyo. Pero kunyari makareceive kayo dyan na kailangan talagang very visible yung stain, magpi-pre-spotting kayo doon. Again, discretion nyo po kung susundin nyo o hindi. Yes, po. Yes. Wash formula, minsan nagde-depende rin talaga sa client. Although yung sa amin, more on recommendation. So kung nagwo-work sa inyo na ganito yung formula, okay siya. So dito maglo-load. How many pieces po yung ilo-load natin dito? 40 pieces. 40 pieces. Tapos ilang kilo capacity po nito? 23 kilos. 23 kilos. Ilang kilo po ang isang towel? Nakikilo po natin kung Sa 1 kilo po, 2 towel. sa isang kilo, 2 towel. Sige. Pero take note lang ma'am, take note lang. Pag nababasa siya, mas bumibigat yan eh. This is a 28 kilos from Electrolux. But hindi natin fully minamaximize yung load niya para at least may space para kaya gumagalaw yan, may space. This is only 23 kilos per load na nilalagay nila. Ayan, para somehow, ayan, makagalaw ng maayos yung mga towels inside this industrial machine. Ito, nag-spin na to, itong part na to, portion na to, nag-spin na siya. And then, doon, nagre-rinse. Kung makikita natin, nagre-rinse na sa portion dito sa may right part, sa may kanan. Ayun guys, so I hope sana meron tayong natutunan na naman dito sa ating new episode. So right now, this is a industrial laundry shop. Ayan, sa mga may interested po na mag-invest or mag-upgrade ng machine nila sa ganitong klaseng setup ng laundry shop, just message us through this our Facebook page or dito mag-comment kayo sa YouTube channel natin na to. And then meron po tayong mga machines available sa ganitong klaseng laundry setup. Please don't forget to like, subscribe, and follow our YouTube channel and our Facebook page. Ayan, para patuloy tayong matuto. Thank you!